nasa likod ng gayaan. We asked them, do you have proof, documentary proof, like identification cards that you really worked for GMA? They said they don't have any. Nais lamang po naming linawin na sa affidavit ni Maya Reforma ng AGB Nielsen, walang anumang sinabi o inamin na may naganap na dayaan at na GMA ang nasa likod nito. Nais din pong malaman ng GMA ang buong katotohanan hinggil sa isyu ng di umano'y pandaraya sa ratings, lalo na't binabaluktot ang mga salitang binibitawan ng AGB. Patuloy man po ang binabatong mga maling paratang sa atin. Hindi po matitinag ang buong puwersa ng GMA Network. Buo po ang loob ng GMA na kasuhan ng libelo ang ABS-CBN dahil sa mali at malisyoso nitong ulat na GMA ang nasa likod ng umano'y pagmamanipula sa ratings. Gaya ng inyong pagkakakilala, hindi po estilo ng GMA ang mandaya. Lumalaban po tayo ng patas at pinaghihirapan ang bawat panalong ating natatamo. Tulad ng ating pangunguna ngayon sa Luzon, Mega Manila at Metro Manila. Namumuhunan po tayo ng malaki upang mapalakas ang signal at maglunsad ng mga lehitimong promosyon upang mas mapanood at makilala ang mga programa ng GMA sa Visayas at Mindanao. Sa gitna ng paninira at pagbibintang, patuloy pong maghahatid sa inyo ang GMA ng mga pinakamahuhusay na programa sa entertainment at news and public affairs sa ngalan ng serbisyong totoo. Lalaban po tayo para ipagtanggol sa tamang lugar at paraan ang ating matagal nang iningatan at pinagtibay na reputasyon. Tayo po ay mananatiling mahinahon, makatwiran at responsable sa ipinaglalaban nating ito. Tiwala po kami na sa huli ay mangingibabaw rin ang katarungan at ang katotohanan. Maraming salamat po sa inyong di natitinag na pagtitiwala. TV ratings ay maaaring nadadaya. Kaya po kami ay nagsampa ng kaso laban sa AGB Nielsen Media Research na nagsusukat ng ratings at may responsibilidad na panatilihing malinis ang nationwide survey. Sa mga statements ng ABS-CBN, ang binanggit po ay ang mga pananalitang nanggaling mismo kay Maya Reforma, ang General Manager ng AGB Nielsen Media Research. Sabi niya, "The evidence we have so far obtained strongly indicates that the tampering was confined to Bacolod and for the period from July to September 2007. We excluded from the sample the panel homes which were contacted by GMA Network." Inamin din niya na 79 of the 532 homes interviewed from the 6 cities were confirmed by panel homes to have been exposed to efforts by GMA. In this case, the allegations pertain to GMA. And so, GMA being the network? The network, yes. And through some activities that they have launched, a few of our panel homes were exposed. The confidentiality of the panel is very important in our operation, and we are not, denying that the breach has been done on those few days. Wala po kaming binago o binaluktot sa kanyang sinabi. Ngunit ang GMA7 ay nagsampa ng kasong dipamasyon laban sa amin. Hindi kami naninira, hindi kami nagsisinungaling. Nagsasabi lang po ng totoo. Ang habol po namin ay patas na kompetisyon para sa taong bayan. Kaya sa kabila ng kanilang paghahabla, hindi po kami mananahimik dahil karapatan ninyong malaman ang katotohanan. Kami po ay naniniwala na sa bandang huli, ang katotohanan din ang siyang mamamayani.